Si Mitilesh Kurma Srivastava, mas kilala bilang Natwarlal, ay ipinanganak noong taong 1912 sa baryo ng Bangra sa Bihar, isa sa mga silangang estado ng India na katabi ng Nepal. Kaunti lang ang impormasyon sa kanyang pagkabata, pero ayon sa mga taga-baryo, naaalala siya bilang isang normal na estudyante na may karaniwang pagpapalaki. May isang lalaki pa nga na nagsabi na mas interesado si Batang Mitilesh sa paglalaro ng football at chess kaysa sa kanyang pag-aaral. Ayon sa lahat, unang natuklasan ni Mitilesh ang kanyang pambihirang kakayahan sa pamimeke dahil sa kanyang kapitbahay na si Sahay. Bata pa noon si Mitilesh at madalas siyang inuutusan ng kanyang kapitbahay na magpunta sa bangko para sa kanya. At agad niyang natutunan na sa pamamagitan ng paggaya sa pirma ni Sahay, nakakakuha siya ng pera mula sa account nito. Gayunpaman, agad ding natuklasan ni Sahay na libo-libong rupees na ang kulang sa kanyang account. Bago pa man may gawing aksyon laban kay Mitilesh, tumakas siya papuntang Calcutta at nagpasya siyang mag-aral ng kursong commerce para sa kanyang bachelor's degree. Habang nag-aaral, nagsimula ng negosyo ng tela si Mitilesh. Ngunit agad din itong nabigo. Nagtrabaho rin siya bilang broker bago niya sinimulan ang kanyang profesional na karera bilang isang kriminal. Hindi tiyak ang mga detalye kung bakit niya napiling maging isang manloloko. Naaresto siya noong 1937 matapos siyang mahuli sa pagnanakaw ng siyam na toneladang bakal. Ginamit ni Mitilesh ang mga peking dokumento upang mapasakamay niya ang bakal. Ngunit nang mahuli siya ng pulisya, siya ay nahatulan at sinentensyahan ng 6 na buwang pagkakakulong. Sa kabila nito, ipinagpatuloy pa rin niya ang kanyang mga panlilinlang. At hindi siya natinag ng maikling panahon ng pagkakakulong. Isa pa sa mga unang ilegal na gawain niya na natukoy ng pulisya ay ang tinatawag nilang paglalason ng mga prostitute. Ayon sa kanila, si Mitilesh ay bumibisita sa mga prostitute at pagkatapos ay binibigyan sila ng inuming alak na peke. Kapag umepekto na ang alak, ninanakaw niya ang kanilang mga alahas at pera bago tumakas. Hindi nagtagal, nakilala siya ng isang prostitute dahil paulit-ulit niyang ginagamit ang parehong paraan. At ito ang naging dahilan ng kanyang pagkakaaresto. Kahit na nahuli siya, hindi nagtagal at nakalaya rin siya muli. Nagpasya si Mitilesh na masyadong delikado ang paglalaso ng mga prostitute, kaya bumalik siya sa maliit na kinikita niya sa panlilinlang ng mga tao. Pagkatapos nito, lumipat siya sa maliliit na pagnanakaw sa mga istasyon ng tren na nagdadala ng kargamento. Taglay ni Mitilesh ang lahat ng kasanayang kailangan para sa ganitong trabaho. Dahil dating station master ang kanyang ama, alam niya ang lahat ng detalye at kahinaan ng disenyo nito. Pangalawa, dahil sa kanyang pinag-aralan, may malalim siyang kaalaman sa batas, kalakalan at mga patakaran sa pagbabangko, pero ang pinakamahalaga, isa siyang dalubhasang peke. Ang estratehiya ni Mitilesh ay simple pero epektibo. Papasok siya sa opisina ng kargamento ng Riles at titingnan ang listahan ng mga kalakal na naghihintay na kunin. Pagkatapos, maglalabas siya ng peking release order at tseke para sa mga autoridad ng Riles. Sa ganitong paraan, maniniwala sila na maayos na naasikaso ang mga kalakal. Pagkatapos, kailangan na lang kunin ni Mitilesh ang mga kalakal. Matagumpay niyang naisagawa ang panlilinlang na ito ng ilang beses at palagi siyang nawawala kasama ang mga kalakal. Noong 1940, si Mitilesh ay 30 taong gulang nang gumawa siya ng mas malalaki at mapanganib na panlilinlang. Dahil sa epekto ng ikalawang digmaang pandaigdig, nakakaranas ng kakulangan sa mga tela ang India. Nakita ito ni Mitilesh bilang isang pagkakataon para kumita ng malaking halaga ng pera. Kasama ang isang kasamahan na nagngangalang Natwarlal. Nagkunwari silang mga opisyal sa Textile Commissioner sa Bombay. Pagkatapos, nilapitan nila ang mga manufacturer na sabik bumili ng malaking dami ng bulak upang mahikayat ang mga manufacturer. Gumawa ng peking sertipiko ng railway release si Mitilesh na nagsasaad na mayroon silang mga produkto at ihahatid ang mga ito sa Azamgarh Station. Gayunpaman, bago maisara ang kasunduan, humingi si Mitilesh sa mga manufacturer ng malaking paunang bayad para sa bulak. Pagkatanggap ng pera ng dalawa, naghiwa-hiwalay na sila ng landas. Malinaw na, pagdating ng mga manufacturer sa istasyon, wala ni isang tao na naghihintay para tanggapin ang buong bayad at wala ring bulak. Iniulat ang insidenteng ito sa pulisya at matapos ang medyo maikling investigasyon, natuklasan nilang ang utak sa likod ng operasyon ay si Mitilesh.
At hindi nagtagal matapos siyang mahuli, nakatakas ang kanyang kasamahan na si Natwar Lal. Nagkamali ang pulisya na pagkamalan nilang si Mithilesh ay si Nutwal. Dahil dito, hindi mabigat ang sentensya na nakuha ni Mithilesh pagkatapos Mithilesh. Si Kurma Srivastava ay tinawag sa palayaw ng kanyang kasamahan at nakilala bilang Natwar Lal. Nanatili ang pangalang iyon at sa India, ang pangalang Natwar Lal ay naging kasing kahulugan ng panlilinlang o matalinong panloloko dahil sa kanyang reputasyon. Noong dekada 1956 si Mithilesh, na ngayon ay kilala bilang Natwar Lal, ay nagsimulang manloko ng mga mayayamang tao sa buong bansa, tulad ng mga alahero, bangkero at negosyante. Upang magawa ito, sinigurado niyang maingat na naplano ang lahat. At bawat detalye ay eksakto kung paano ito dapat. Nagpaupa rin siya ng isang magandang bahay na may marangyang loob. Ang paraan ng kanyang pamumuhay at mga koneksyon ay idinisenyo para pagkatiwalaan siya ng mga potensyal na biktima bago sila lokohin sa kanyang mga plano. Marahil isa sa kanyang pinakakilalang panlilinlang ay ang pagbebenta ng mga tanyag na monumento sa India. Nagkunwaring opisyal si Natwar Lal at napaniwala ang mga dayuhang turista na bilhin ang mga monumento. Nagbibigay siya ng mga dokumentong legal na mukhang totoo, lahat ay peke at siya mismo ang gumawa kung totoo ang mga kwento. Naging matagumpay siya sa pagbebenta ng Taj Mahal ng 3 beses. Nagawang ibenta ni Natwar Lal ang Red Fort sa Delhi, pati na rin ang Rashtrapati Bhavan, na ngayon ay opisyal na tirahan ng Pangulo ng India. Ayon sa kwento, naibenta pa raw niya ang Parliament House ng India sa mga dayuhan, pati mga miyembro ng parlamento kasama sa kasunduan. Bagamat malamang na nagawa talaga ni Natwar Lal ang mga panlilinlang na ito dahil sa mga madaling malinlang na turista, nababalot pa rin ng misteryo ang mga detalye sa likod ng mga transaksyong ito. Noong 1957, nagawa ni Natwar Lal ang isang kamangha-manghang pagtakas sa kulungan na naging tanyag sa buong mundo. Sa tulong ng isang kasabwat, nagawang ipalusot ni Natwar Lal ang uniforme ng isang sub-inspector papasok sa kanyang selda. Pagkatapos, sinuhulan niya ang mga gwardiya sa pamamagitan ng palihim na pag-abot ng isang maletang puno ng pera. Pagkalabas niya ng selda at suot na ang uniforme, ang kailangan na lang niyang gawin ay lumabas ng kulungan. Naglakad siya papunta sa gate at matapos ang isang mabilis na sulyap, binati siya ng saludo ng mga opisyal na naka-duty at binuksan ang gate. Hindi nila namalaya na siya ay isang bilanggo na nagkunwaring pulis. Sumakay siya sa kotse na hinihintay ng kanyang kasabwat sa labas at umalis sila na parang walang nangyari. Hindi lang niloko ni Natwar Lal ang mga opisyal na naka-duty, kundi nalusutan din niya ang mga gwardya ng kanyang selda. Dahil nang buksan nila ang maleta, napagtanto nilang wala itong laman na pera, kundi mga dyaryo lang. Si Natwar Lal ay nakalikom ng malaking yaman dahil sa mga taon ng matagumpay niyang panlilinlang at panluloko sa mga mayayamang tao. Hindi niya itinago ang kanyang yaman at ibinahagi pa nga niya ito sa mga kapuspalad. Halimbawa, bumabalik siya sa kanyang bayang sinilangan sakay ng mamahaling mga kotse, suot ang dekalidad na mga damit at mamahaling pabango. Pagkatapos, nililibre niya ang buong baryo sa engranding salo-salo at nagbibigay ng pera sa pinakamahihirap na pamilya. Pagkatapos ng kabutihan, bigla siyang nawawala. Si Natwar Lal ay hinahanap sa 8 estado sa buong India dahil sa mahigit 100 kaso ng iba't ibang krimen. Sa kanyang buhay, 9 na beses na naaresto si Natwar Lal. Pero sa huli, laging nakakawala at nakakatakas si Natwar Lal sa kulungan. Sa isang pagkakataon, nang siya ay mahuli at mahatulan, hinatulan siya ng estado ng Bihar para sa 14 na magkakaibang krimen na umabot sa kabuuang 100 at 13 taon na pagkakakulong. Gayunpaman, hindi ito naging hadlang kay Natwar Lal na umiwas sa krimen at palaging sumubok tumakas sa mapangahas na paraan. Kahit madalas siyang tumakas, palagi rin siyang nahuhuli at sa huli ay 20 taon pa ring naglingkod sa likod ng rehas sa iba't ibang yugto ng buhay niya. Noong 1987, habang iniimbestigahan siya, walang kaalam-alam ang mga pulis kung sino talaga ang hawak nila. Di nagtagal, napagtanto nilang ang lalaking nahuli nila sa maliit na panlilinlang ay si Natwar Lal.
Huling nakita si Natwarlal noong 1979 matapos siyang matapang na makatakas habang dinadala para sa paglilitis sa Bombay. At mula noon ay inakalang patay na siya. Hindi sila makapaniwala na ang walang kalaban-labang matandang ito na may malaking tiyan ay siya palang kilalang Natwarlal. Habang iniimbestigahan, sinabi niya, maraming daan-daang magnanakaw ang nagpapanggap na ako, pero ako ang totoong Natwarlal. Agad na hinigpitan ang seguridad. Sa puntong ito, siya ay 73 taong gulang na at unti-unti nang nahuhuli sa kanya ang kanyang mga krimen. Sabi ng mga pulis, anino na lang siya ng dati dahil puro maliliit na trabaho na lang at paulit-ulit ang parehong simpleng panlilinlang. Habang nasa kustodya, nagkunwari siyang isang walang kalaban-labang, mahirap na matandang lalaki pero hindi naniwala ang mga pulis. Napaka-kooperatibo niya habang nasa kustodya dahil alam niyang hindi magagamit laban sa kanya sa korte ang anumang sabihin niya. Nang magsimula siyang magkwento tungkol sa kanyang mga nakaraang pagtakas, kumislap ang kanyang mga mata at lumitaw ang kumpiyansang si Natwarlal. Lagi siyang mapagmatsyag at ang hilig niya sa krimen ay singlakas pa rin ng dati, gaya ng tipikal na estilo ni Natwarlal. Muli, nabawi niya ang kanyang kalayaan. Ang huli niyang pagkakaaresto ay nangyari noong 1976 nung siya ay 84 na taong gulang. Sa edad niyang iyon, aakalain mong di na siya magiging problema sa pulis. Pero hindi ganoon ang nangyari. Noong ika-24 ng Hunyo ng parehong taon, si Natwarlal ay inilipat mula sa kulungan papuntang ospital para sa medikal na gamutan. Kahit siya ay nasa wheelchair, kahit may mga pulis na nag-escort sa kanya sa biyahe, nakatakas pa rin siya sa mga autoridad sa New Delhi Railway Station. Pagkatapos nito, hindi na siya muling nakita. Si Natwarlal ay namatay noong 1976 sa Ranchi at siya ay inilibing ng kanyang kapatid na si Ganga Prasad. Gayunpaman, malamang napalabas lang ito para tumigil na ang mga pulis sa investigasyon. Noong 2000 sinabi ng kanyang abogado na namatay siya noong Hulyo 25 ng parehong taon. Pagkatapos, hiniling niya na ibasura na ang mahigit 100 kaso na nakabinbin laban sa kanya. Hindi tiyak kung tama ang mga petsa. Pero sa kahit anong kaso, ang katotohanang may 2 siyang posibleng oras ng pagkamatay na 13 taon, ang pagitan ay sumasalamin sa alamat ng kanyang buhay. Nagkaroon siya ng 2 asawa at 1 anak na babae sa kanyang buhay. Sa Bangra, ang kanyang bayang Sinilangan, siya ay ipinagmamalaki. Nagpatayo pa ang mga taga-nayon ng monumento para sa kanya kung saan dating nakatayo ang kanyang bahay. Noong 1979, isang pelikulang Bollywood na tinawag na Ginoong Natwarlal ang ipinalabas batay sa kanyang buhay. Itinuturing si Natwarlal bilang pinakadakilang manloloko sa kasaysayan ng India. Salamat sa panunood ng video na ito tungkol kay Natwarlal. Sana nagustuhan ninyo ito. Kung oo, like, comment at subscribe kung bago ka sa channel. Malapit na tayong mag-10,000 mga kaibigan. Kung maibabahagi nyo ito sa mga kaibigan at pamilya, baka maabot natin iyon sa 1 linggo. Astig! Sige, salamat ulit sa inyong lahat at magkikita-kita tayo sa susunod na Nakalimutang Buhay. Salamat!